Sa isang maliit na barangay, sa gilid ng bayan ng San Isidro, nakatira si Aling Rosa, isang 70 taong gulang na biyuda, payat, kulubot ang mga kamay, at laging nakasuot ng kupas na duster. Tahimik ang kanyang buhay, umiikot lamang sa pagdarasal tuwing umaga, pag-aalaga ng maliit na halamanan, at paghihintay sa pag-uwi ng kanyang anak na si Daniel mula sa trabaho nito. Kasama nila sa iisang bubong ang asawa ni Daniel na si Maribel, isang babae na sa panlabas ay maamong tignan, palangiti, magalang makipag-usap sa kapitbahay, aktibo sa simbahan, at palaging sinasabing mahal na mahal niya ang kanyang biyenan. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng kanilang tahanan, ibang-iba ang mukha ni Maribel. Mukha ng isang malditang babae na walang pakialam kung makasakit siya ng mas nakatatanda sa kanya. Tuwing wala si Daniel, doon nagsisimula ang malaimpyernong buhay ni Aling Rosa. "Matanda ka na nga, mabigat ka pa," sigaw ni Maribel isang umaga, habang tinatapon ang nilutong lugaw ng biyenan sa may lababo. "Pasensya na, iha. Mahina na kasi talaga ang kamay ko, kung kaya't hindi ko mahalo ng maigi ang niluluto ko." Mahinang sagot ng matanda, nanginginig ang boses. Mababakas ang sobrang takot sa kanyang manugang. Inuutusan din ni Maribel si Aling Rosa na maglaba ng sangkatutak kahit masakit ang likod nito. Pinagwawalis kahit nahihilo, at kapag mabagal itong kumilos, minumura niya. Kapag may nabasag, pinagbabantaan. Minsan, hindi siya pinapakain buong araw. Sinasabi pa nito sa kanyang biyenan na hindi dapat ito kumain dahil wala naman daw nagagawang matino sa bahay. Kahit ang totoo noon ay ang matanda na ang gumagawa ng lahat at kumikilos sa bahay na yon. Ngunit kapag naroon si Daniel, biglang nagiging mapagkalinga si Maribel. "Ma, ako na po ang maghahanda ng pagkain ninyo, ha?" Sabay akbay pa sa biyenan. "Daniel, kawawa naman ang nanay. Pinagpapahinga ko na nga lang siya para hindi na masyadong sumakit ang likod niya." Paawa niyang sabi sa asawa. At si Aling Rosa, ngumingiti lamang. Hindi siya nagsusumbong. Ayaw niyang masira ang pamilya ng kanyang anak. Iniisip kasi niya na matitiis niya naman yun. Matanda na siya. Basta't masaya ang anak niya, masaya na rin siya. Isang hapon, dumating ang kapatid ni Aling Rosa na si Mang Isko, isang matandang lalaki na may puting buhok na at matatalimang mata. Matagal na silang hindi nakikita. Balak lang sana niyang magpalipas ng isang araw upang kamustahin ang kapatid. Ngunit sa unang oras pa lamang ng kanyang pagdating, ramdam na niya ang kakaibang aura ng bahay na yon. "Bakit parang takot magsalita ang ate ko? Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi," bulong niya sa sarili. Hindi pa lumalakad ang oras, nakita niya na kung paano bastusin ni Maribel ang kanyang kapatid. "Hoy matanda, hindi ka ba marunong magligpit? May bisita napakabagal mo," sigaw ni Maribel sa harap mismo ni Mang Isko. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi siya nagsalita, pero tahimik lang siyang nagmasid. Sa halip na umalis kinabukasan, nagpaalam si Mang Isko na mananatili pa siya ng ilang araw. Araw-araw niyang inoobserbahan ang manugang ng kapatid, at araw-araw
mas lalo niyang nakikita ang pang-aabuso nito. Ang patagong pagsigaw, pagtulak, pagbibintang, at pananakot nito sa kanyang kapatid. Isang gabi, nadatnan niya si Aling Rosa na umiiyak sa kusina. "Isko, hayaan mo na," pakiusap ng kapatid. Hindi pwede, ate. Hindi ito tama eh. Mariing sagot nito. May isang lihim kasi si Mang Isko na hindi alam ng karamihan. Sa kanilang probinsya noong kabataan nila, siya ay kilalang mangkukulam. Hindi para gumawa ng masama, kundi para magparusa sa mga gumagawa ng kasamaan. Matagal na niyang tinalikuran ang kapangyarihang yon, ngunit may mga pagkakataon na kinakailangan itong gamitin. At dumating ang pagkakataong yon. Hindi niya hahayaan na may taong mang-aapi sa kanyang kapatid, kahit na ang manugang nito. Isang gabi, tahimik siyang nagdasal sa likod ng bahay. May binulong siyang mga sinaunang salita at may inihandang munting ritual. Hindi para pumatay, kundi para ibadama ang sakit sa isang tao na ibinibigay nito sa iba. Kinabukasan, biglang nanghina si Maribel. Nahilo at nakapagtatakang sumusuka ng malinaw na tubig. Wala siyang ganang kumain, na naging dahilan ng pagkamayat niya araw-araw. Tila inuubos ang lakas ng kanyang katawan dahil sa kanyang kakasuka ng walang tigil. Dinala siya sa doktor ng kanyang asawa, pero walang nakita. Normal ang lahat ng resulta sa mga ginawang pagsusuri. Stress lang siguro ang misis mo. Yun lamang ang sabi ng doktor. Ngunit araw-araw, mas lalo pang lumalala ang kalagayan ni Maribel. Hindi na siya makabangon. Hindi na makapagsalita ng maayos. At ang nag-alaga sa kanya, walang iba kundi si Aling Rosa. Sa kabila ng lahat ng pananakit niya rito, ay ito pa ang nagkukusang magpunas ng pawis niya. Ito rin ang nagluluto ng sabaw o lugaw at kusang loob na nagpapakain sa kanya. Palagi rin itong nagdarasal sa tabi ng kama niya na para bang ayaw siyang iwan ito kahit na sandali. Mama, tubig po. Mahinang bulong ni Maribel isang gabi. Luhaan siyang tinignan ng biyanan. Nandito lang ako, anak. Sagot ni Aling Rosa. Nanginginig ang kamay habang iniaabot sa manugang ang baso. Isang madaling araw, biglang humagulgol si Maribel. Ma, patawarin niyo ako. Alam ko na po, naging masama akong tao. Sinaktan ko kayo. Hindi ko kayo tinuring na ina. Napaiyak si Aling Rosa. Pinatatawad na kita, anak. Matagal na kitang pinatawad. Mula sa sulok, tahimik na pinanood ni Mang Isko ang lahat. Alam niyang sapat na ang pagpapahirap at pinatikim niya sa manugang ng kapatid. Dahil natutunan na nito ang isang aral na dapat nitong malaman. Unti-unti ay winakasan niya ang kulam. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting gumaling si Maribel. Bumalik ang kanyang lakas, ngunit hindi na ang dati niyang ugali. Simula noon, nagbago si Maribel. Siya na ang nag-aalaga kay Aling Rosa. Siya na ang unang gumigising para ipaghanda ito ng almusal. Hindi na sigaw niya ang maririnig sa bahay, kundi mga panalangin at pasasalamat. At bago umalis si Mang Isko, bumulong siya kay Maribel. May mga mata ang Diyos, kahit sa dilim. Hindi na siya muling bumalik, ngunit ang aral na iniwan niya
ay habang buhay nang nakaukit sa konsensya ng isang babaeng minsang naging malupit. Ngunit natutong magmahal sa taong sa simula pa lamang ay itinuring na siyang anak.